nangyari sa atin ngayon na trending na balita patungkol dito sa overnight parking, ah, gusto po namin ipaabot sa inyo na ito pong lahat ng komento, opinion at reaction po dito ay tinitake note po namin ito, no? At makakaasa po kayo na ito po ay i-discuss po natin sa NNIC. At nang sa ganon, makahanap po tayo ng win-win solution para sa lahat, no? Kung ano po ang pwede nating maiparating pa, lahat po ay gagawin natin at nang sa ganon, ma-voice out naman po natin ang sentimento ng publiko. Ganun pa man po, kung ano pa man po ang iba po naming maitutulong, handa pa rin po kaming maglingkod para po sa inyo. Ito pong ating parking fee, meron pong dalawang aspeto dito, no? Yung una pong 2 oras ng ating parking fee, sa loob po ng ating concession agreement, ito po ay tinatawag na regulated rate. Bilang regulated rate, ito po ay nasa kapangyarihan pa rin ng NIA na itaas or ibaba, pasok po ito sa ating charter, no? Pero yung yung after 2 hours na po, no? Yung pong rates nito, ito po under sa concession agreement natin ay tinatawag na non-regulated rates, no? So ito po naman ay nasa kontrol at kapangyarihan ng ating private concessionaire, ito pong NNIC. Sila po ang may karapatan upang itaas or ibaba ang mga rates after po ng first 2 hours ng ating vehicle park. So, linawin natin, yung unang 2 oras, yun ay hindi nagbago. Doon lang sa after ng 2 oras. Tama ba? Yung unang 2 oras po, nagkaroon po tayo ng increase ng 10 pesos. Okay. So dati po ito ay 40 pesos, nag-increase po ito ng 10 pesos. 50 pesos po ito presently. Walang kaibahan sa mga malls din. Tama po yun. Yun po yung average na nakita din natin. At ito naman din po ang yung 10 peso increase naman po ang nakita nating reasonable increase based dun sa rate po natin, no? In fact po, yung rates po natin magmula po nung 2000, nag-umpisa ito 30 pesos. Ito pong bago po itong last increase naging 40 hanggang ito pong present na 50 pesos po. Kailan po siya na nagtagal sa 40 pesos, attorney? Hindi ko lang po matandaan ang eksaktong petsa ng pagtaas po ito, no? But mga last year pa po yata, if I'm not mistaken. Okay. So, since So, ito 2000, lang po yung year 2000 yung nabanggit ninyo na 30 pesos. tama po. So, tumaas siya ng 20 pesos after 24 years. Tama po. Okay. So, ito'y sinasabi nyo po, pasok pa rin doon sa regular ninyo, itong rate na ito na napagkasunduan or sa inyo pong polisiya. Ito po ay meron po kasi tayong concession agreement na pinasok para po sa public-private partnership sa pagpapatakbo ng ating terminal. At doon po sa ating concession agreement, kino-consider po ang first 2 hours ng vehicle parking as regulated rate at nasa kapangyarihan po ng MIA para i-adjust po. So, magkano na po yung sir, kung lagpas na doon sa regulated rate? Doon po sa announcement po ng NNIC, yung every succeeding hour po ay 25 pesos po yung idadagdag. At yung kanila naman pong overnight rate ay ito po yata yung nagtitrending ngayon. Tinaas po nila ito ng 1,200 pesos magmula po sa 300 pesos. Oh, laki ng itinaas. Pero yung bilang po ng mga sasakyan na nagpa-park po dyan, sir, meron po ba kayong datos? Tsaka ilan yung average na bilang ng mga sasakyan na nag-overnight talaga yung pang mahabaan na pagpa-park po dyan? Hindi ko po dala yung raw data, no? Tungkol dyan sa statistikang yan. Kaya lang po, doon po sa, I think po doon sa pag-aaral din at observation din po nila, meron po tayong mga nakitang tumatangkilik sa ating parking facility, pero ang sadya naman po ay yung mga establishmento sa paligid ng ating palipara, no? Dahil halimbawa po, meron pong isang establishmento, ang overnight parking po nila before, no, was 1,000 pesos as compared to yung 300 pesos na noon, no, na tumatakbo at prevailing rate prior to this increase, no. So, ang pinipili po ng mga individual na ito ay dito na lang sa airport pumarada dahil mas mura. Pero ang sadya naman po nila ay ibang establishmento at hindi po sa atin. Oh, okay. Gets ko na. Ito yung sinasabi nyo po na parking space na hindi saklaw ng NAIA
pero napakataas ng halaga. Kayo napakababa, 1,000 plus na sila. Kayo 300 plus pa lang. Tapos, tsaka ngayon lang kayo nagtaas into 1,000 plus. Tama po yan. At yan din po ang naging dahilan, no? Isa sa mga naging dahilan para mag-come up with this price regulation. At nang sa ganun po, maiwasan na rin po yung paggamit sa ating mga parking facilities sa ating airport terminals, pero hindi naman po airport ang sadya. Kasi po, kung maitutuloy ko po yung kwento, kaya rin po ito nakakatulong sa pag-decongest sa ating parking dahil nga po kung aalis po yung mga individual, no, na hindi po airport ang sadya, magkakaroon po ng availability ng parking. Ngayon po, kung tayo ay magsusundo at halimbawa po may delay or matatagalan, imbis na makaparada po tayo, ang nangyari po, ikot po tayo ng ikot sa ating terminal, no? At yung ating pag-ikot pong yun, magkukontribute din po yun, no, sa traffic congestion dahil yung dami po ng sasakyan na umiikot sa ating terminal, parami ng parami, no? So, ang isa pong sadya dito, base na rin po sa announcement ng NNIC sa kanilang website, is that to make sure po, no, na kapag ikaw ay may sadya sa airport, at regulated na nga po itong mga rates na to, no, meron pong substantial increase dun sa overnight parking, masisigurado po natin na kahit papaano, meron pong availability ng parking. No? Para sa ganun, imbis na umikot ka ng umikot sa terminal, makakaparada ka kung ang sadya mo naman talaga ay ang ating airport. Pero meron po bang patakaran dyan po sa NAIA na ang lahat ng mga gagamit lang ng mga pasilidad dyan, yung gagamit lang din talaga sa NAIA? Either pasahero ba siya o nagtatrabaho dyan sa NAIA? Unfortunately, sir, wala pong ganung polisiya, no? Dahil unang-una po, medyo mahirap din po talagang ma-determine yung intensyon, no? We have to remember, medyo peculiar din po ang ating mga terminal, especially po if we talk about Terminal 3, no? Dahil ang fourth floor po nito ay kainan po, no? Food hall. At meron naman po talagang tumatangkilik dito para kumain lang at hindi naman po talaga pasahero or hindi naman po talaga maghahatid or magsusundo. So, medyo mahihirapan po tayong kontrolin niya, no? Kung ang sadya mo ba talaga ay airport or ikaw ay pasahero. That's why, yun nga po, transitioning into this private concessionaire, nagkaroon po ng ganitong measures, no, to address this matter. But having said that po, we take note, no, of all the comments and opinions. And on the part of NIA as regulator, ang masisigurado naman po natin ay ito naman po ay i-bring up natin sa atensyon at perhaps po sana we can discuss with NNIC. Baka meron pa po tayong mahanap na ibang solusyon. At nang sa gano'n naman po, no, yung mga stakeholders natin, halimbawa po yung mga piloto, yung mga flight attendant, pati na rin po yung mga pasaherong talagang may mahabang flight, ay mabigyan naman po ng konsiderasyon at ng kung posible po, hindi naman po itong 1-2 ang mag-apply po sa kanila. But again po, we will try our best to discuss this with NNIC. Pero sa haba ng panahon, congested na ba talaga yung mga parking spaces natin dyan sa NAIA? Ang masasabi ko po, sir, no, this morning, dahil nga po after nung effectivity, pati na rin po yung pagtitrend nito, this morning po, nag-ikot ako sa ating mga parking facilities. Lumuwag. At noticeable naman po, no, na talagang biglang nagkaroon ng available parking slots. No? So, siguro, ang masasabi ko po ay naging epektibo yung kanilang naging measure para i-address yung availability ng parking. But at the same time, no, we also admit na nagkaroon din po ito ng adverse effect, lalo na sa ating mga stakeholders, sa ating mga piloto, mga flight attendants, at yung mga pasahero nating may mahaba pong flight. Sir, ito pong, kasi once na nagtaas po ng halaga, no, ang iisipin ng ating mga kababayan na baka may paggagamitan ng pondo rito, pambayad ng kung ano-ano man, dyan, isipin nila na tinaas, para gumawa ulit ng isa pang proyekto. Pero considering na sa tagal na kasi dyan, siguro ilaw lang talaga yung tumataas dyan, pero yung mismong gusali, matagal na yung gusali, siguro rehabilitation siguro. Meron bang ganyan na parang for project or kung ano man, yung proceeds ng mismong dagdag na parking rate po? Honestly, sir, siguro po, no, dapat po siguro yung sumagot talaga dyan ay yung NNIC, no? Dahil ayoko naman po silang pangunahan. But
I'm looking at their announcement sa kanilang website. Nakalagay naman po dyan clearly, no, na ito pong increase ng rates is not really a revenue generating activity on their part, no? But rather, ito pong kanilang ginawa is to address itong problema nga sa parking congestion. Tatandaan po natin, no, na kasi yung iba pong negative comments ay patungkol po sa yung increase na yan ay kesyo para mag-generate ng revenue. Tatandaan po natin, nag-upfront payment na po ng 30 billion itong NNIC. At nagkaroon na rin po ng initial payment doon sa annuity na close to 2 billion. No? So, having said that, I don't think really it's a revenue-generating mechanism. Baka po really geared towards yung, to address yung parking congestion. And we also have to highlight na kaakibat po ng mga ganitong regulasyon, ang NNIC po, meron po silang itatayo ding multi-level parking, no, doon sa Terminal 3. At nang sa ganon, talaga pong mag-complement po, no, habang nire-regulate natin ang utilization ng existing parking facility, may itatayo din pong infrastruktura at nang sa ganon, madagdagan din po talaga ang kapasidad ng parking ng ating paliparan. Attorney, nagkaroon po ba or needed pa ba na magkaroon ng public consultation? Kasi alam natin, hindi naman talaga fully, no, sa private na itong NAIA sa pagkakaalam ng mga Pilipino. Needed pa ba ng public consultation? And at the same time, yung paggawa ba ng utos, hindi ba siya minadali? Hindi ba binigyan ng leeway muna yung ating mga kababayang tumatangkilik po dyan para at least sila naman ay makapag-adjust po? Ang ganda po ng tanong niyo, sir, no? Pero para sagutin ko po yan, kailangan ko pong i-qualify ang aking sagot. Katulad po nung aking nabanggit kanina, yung pong klasifikasyon, no, yung first 2 hours bilang regulated rate at nasa kapangyarihan po ng NIA para i-adjust, ito po ay kailangan dumaan doon sa normal administrative process, no? So, magkakaroon po tayo ng public consultation, public hearing, magkakaroon po tayo ng review, ng approval ng NIA board, ng endorsement of the NIA board to the cabinet, approval po ng cabinet, cabinet resolution approving the same at publication po nito. Yun po yung normal na proseso doon sa regulated aspect. Mahaba yun. Pag papakinggan ko, attorney, napakahaba nun. So, yes po. After nito, sir. Tama yun, sir, no? At lahat po yun ay kinomply natin, no? Patungkol dito sa AO1, kasama po itong first 2 hours ng parking. Mhm. Pero po, yung pong non-regulated rate, nakalagay din po sa ating AO1, dahil nga po ito ay operated by the private concessionaire, yung pong after 2 hours and any succeeding hour, no, beyond the 2 hours, bilang non-regulated, kontrolado na po ito ng private concessionaire. At bilang private concessionaire po, hindi po sila saklaw nitong administrative process. But nevertheless po, alam niyo naman din po, no, kapag tayo ay may produkto o serbisyo na inaalok sa publiko, na binibenta sa publiko, alam din naman po natin na kapag masyadong mataas ang presyo nito, no, yung tumatangkilik po dito makamalimitahan. Kaya po nakalagay sa ating AO1 based on a commercial basis, no, yung pag-determine itong rates nitong private concessionaire. So gusto ko lang pong i-delineate, no, yung pagkakaiba ng regulated at non-regulated. Doon po sa tanong ninyo kung dapat po bang dumaan sa administrative process. Kapag regulated po, opo, tama po, dadaan po sa administrative process. Kapag non-regulated po, kontrolado po ito ng private concessionaire at hindi po sila bound ng ating administrative process. Mhm. Ano po yung sir, yung liham na may petsang September 30. Napakabilis po kasi ng araw, September 30, October 1, effective agad yung mismong bagong rate. Liham po ng September, ito po ba ay liham ng NNIC po ba? Yes po, no, may petsang September 30. Sige sir. Kasi po, dito po sa ating pinublish na AO1, no, ito po ay na-publish sa Philippine Star noong September 15, patungkol po sa Part 5, no, yung vehicle parking fee. Meron po kasi nakalagay dito, no, na yung subsequent increases, no, doon po sa vehicle parking, lalo na kapag kayong non-regulated aspect na po, no, after 15 days, after ma-publish po itong AO1 noong September 15, ang atin pong airport operator ay nagkakaroon ng kapangyarihan na mag-charge ng vehicle parking doon sa after the first 2 hours on a commercial basis. So, yun po yung effectivity dahil nga po 15 days after publication,
noong September 30, before the 15th day, nagbigay po ng notice ang NNIC na mag-i-increase po sila ng October 1. Opo. Attorney, maliban dito po sa tinaasan na parking rates, meron pa bang asahan na pagtaas? Like halimbawa yung sa anong tawag doon sa airport na binabayaran din? Terminal fee po ba? Terminal fee, tama. Mm-mm. Doon po sa ating AO1 rate, sir, yung nga din pong na-publish noong September 15, nakalagay din po dito ang schedule ng pag-increase ng passenger service charge or terminal fee, no? Pero very clear po dito na ang effectivity po ng increase na ito ay September 2025 pa po, no? Anniversary ng ONM start date. So, at present po, hanggang anniversary, mananatili pong pareho ang ating domestic at international passenger service charges. Mhm. And syempre, pag alam mo naman yung mga Pilipino, lalo na pag laging tinatangkilik yung lugar, no? Like kagaya sa airport, talagang dagsayan. Sila mismo makaka-assess at malimit, dinadaan na lang nila sa social media yung kanilang mga grievances, no? At sasabihin na naman, nagtaas na kayo ng ganito, ganito, ganyan, hindi pa namin na ramdam. Para at least malaman lang nila, meron po bang ibinigay na parang assurance kung ilang taon ba, ilang buwan ba, ilang linggo ba, merong mararamdaman ng pagbabago yung mga pasahero, yung mga gumagamit po ng ating mga paliparan po under new management, sir? Well, in terms of the schedule of the increases, sir, meron po dito that will rates that will increase on the 5th year, no. Sinisigurado po yung distribution nito na kahit papaano naman bago yung kasunod na increase substantial or marami nang mararamdamang pagbabago at enhancement sa ating paliparan. Having said that, no, even before September 14, kung kailan nag-take over ang NNIC, marami na pong proyekto. In-identify na po natin ang iba dito as early works, no? At natapos na po ang mga ito at ini-enjoy na po ito, no, ng ilang population ng ating mga mananakay sa paliparan, no. Ganun pa man, marami pa rin po tayong ongoing, no. So bigyan ko lang po ng example, no. Ang ating OFW lounge sa Terminal 3 ay tapos na po. Tinatangkilik na po ito at ini-enjoy na po ng ating mga OFWs. Yun pong ating basement sa Terminal 3 also, no. Tinatapos na rin po ito. Ito po yung ating employee cafeteria at quarters. Ongoing po yung ating construction at renovation, pati na rin po yung dinadagdag nating comfort room sa Terminal 3 dahil meron po tayong kakulangan ng comfort rooms dito. At kung titingnan nyo rin po, no, yung pong mga infrastructure at kalye sa paligid ng ating terminal, magmula sa tapat po ng ating Nayong Pilipino, yung dulo po ng NAIA X, yung pong papaakyat ng Skyway sa Terminal 3, nilalaparan po natin ang mga kalye po dito, no? Parang sa ganun ay ma-address din po yung congestion at traffic sa palibot ng ating paliparan. So, siguro po hindi pa siya ganun karamdam agad at this point in time. But masasabi ko po siguro, expected naman po natin some of these will be completed within the year. Baka naman po in time for the Christmas season, ramdam naman po yung mga pagbabago at enhancements na ito. Mhm. Pero yung mga charging areas, tubig diyan sa loob, wala naman pong ipapataw yung libre na ongoing sa mga terminals po natin. Magtutuloy-tuloy po 'yon na magiging libre po, attorney. Ay opo, yung ating mga water station po ba? Tsaka Opo. yung mga charging station? Mhm. Yes, sir. Patuloy pong magpo-provide ito ng free services, free drinking water, pati po free charging sa ating mga charging station sa ating mga terminals. Mhm. Siguro sir, marami pong mga nanonood sa atin ngayon, lalo na mga overseas Filipinos at mga kababayan din natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas na for sure ay gagamit. At syempre siguro pag uuwi sila, baka magtaka sila na merong mga pagbabago na ngayon. Siguro, mensahe nyo na lang po sa kanila, sir. Ang gusto lang po nating iparating, no, sa ating publiko, magmula po sa ating General Manager na si Eric Ines, gusto po namin magbigay ng paalala na nandito pa rin po ang Manila International Airport Authority, no? Handa pa rin po kami maglingkod at handa pa rin po kami makinig, no? Ito pong nangyari sa atin ngayon na trending na balita patungkol dito sa overnight parking. Gusto po namin ipaabot sa inyo na ito pong lahat ng komento, opinion at reaction po dito ay tinitake note po namin ito, no?
at makakaasa po kayo na ito po ay i-discuss po natin sa NNIC. At nang sa ganon, makahanap po tayo ng win-win solution para sa lahat. No? Kung ano po ang pwede nating maiparating pa, lahat po ay gagawin natin at nang sa ganon, mag-voice out naman po natin ang sentimento ng publiko. Ganun pa man po, kung ano pa man po ang iba po namin maitutulong, handa pa rin po kami maglingkod para po sa inyo.